Alright, sulit mga kasimanwa, good morning. Ito naman nagbabalik ang inyong lingkod, Nimnim TV 20. Ito nakita nyo na, ito na ipapakita ko lang sa inyo mga kasimanwa. Pasensya na kung di ko na kita sa inyo o di ko na vlog to yung umpisa ng pag-layout ng bahay namin, yung dream house namin ng aking palangga. Kasi medyo busy rin tayo, tsaka hindi natin matutukan dito sa araw-araw. Kaya napansin nyo mahaba, di ba? Mahaba yung bahay na ito. Nasa 7 meters point 20 yung haba nito ng bahay na ito. At saka yung luwang niyan ay medyo hindi man siya kalakihan sa loob. Nasa 4 meters point 30 lang yung loob niyan. May dalawang bedroom at saka dining. Tapos ito yung nakita yung dito tayo sa labas. Ito sinagad ko na yan dito kasi yung design ng bahay natin na to ay naka firewall, kaya nakita iyo medyo pababa siya dito kasi yung design gear rin dyan streamline, tapos naka firewall siya, diba? Kasi sa panahon natin ngayon yung mga bagyo, wala na tayong mahihinang bagyo kapag dating ng araw. Mas maganda din siya yung bubong na naka overlap ng 150 kabilaan, gilid ganon. Pero sa akin hindi ko na yung option kasi ito yung sa akin kasi gusto ko yung makatipid, kaya hindi ko na in-overlap yung aking trusses. Gusto ko na i-down na lang, tutok na lang siya, naka firewall diretso. At saka dito yung pinaka kusina, kasi kapag naka firewall yung bahay mo, kapag medyo may malakas na hangin, parang hindi ka kinikibang o ano tawag dyan, hindi ka nininervyos kasi yung bubong mo nakalubog, diba? Nakaangat yung pader. Parang okay yung mga design sa panahon ngayon, yung mga ganon na design. Kaya ganon yung dinesign ko sa bahay na to namin ng palangga ko. Kaya ito yung dito, makita nyo ito, hanggang dito pa yun yung pinaka concrete lababo ko diretso. Kung anong haba ng bahay na ito, ganon din yung concrete lababo di diretso yan doon, kasi hanggang dito pa yung hanggang dito pa yung bulada ng isang ang haba ng ng sipar lens natin. Kaya kung gaano siya kahaba, isasagad ko na yung pader dito sa kanya. Kaya dito yung pinaka concrete lababo niya. Tapos dito tatanggalin ko yung puno ng kalamansi na ito, tatanggalin ko yan, tapos papantayin yung lupa. Pagpantay ng lupa, doon ko isagad yung pinaka CR sa gilid. Tapos ang dito naman area na to, ito yung pintuan palabas dito. Dito yung concrete lababo natin. Dito na ilagyan yung gasol natin or mga ref natin, saka lagayan ng mga platuhan natin. Tapos dito naman paglabas dito hanggang dito, kasi maluwag pa yan dito. Dito ako gagawa ng dirty kitchen. Alam niyo naman dito sa probinsya na kapag medyo kapos ka, wala ka ng pambili ng gas, pwede ka, may second option ka. Kung may dirty kitchen ka, pwede ka gumawa ng abo o dapog ba sa probinsya dito, abuhan ba kung dito sa probinsya tawagin. Pwede kang gumawa ng abuhan or dapog, yung gagamitin mo panggatong ay kahoy. Kaya dito sa amin kasi maluwag, kaya maraming panggatong, kaya maluwag pa yan, siguro masa 3 meters by 4 meters kaya pa yan dito. Kaya maluwag pa yan na gawin nating dirty kitchen. Pwede rin tayo gumawa sa dirty kitchen natin kapag maluwag, pwede rin tayo maglagay ng lamesa, kaya maluwag dito sa likod. Ito, pasok tayo dito sa pinakaloob niya. Ito yung pinakaloob niya. Ito yung gawin nating pinakasala dito. Ito yung main entrance niya. Dito yung pinakasala niya. Yan. Bakit malaki yung bintana? Kasi bala ko din mag-terrace doon. Open terrace sa labas na yan dyan. Sa labas dyan. Bala ko mag-open terrace, kaya hindi ko pinalagyan ng canopy. Kaya ganyan yan. Tapos ito naman siya dito. Ilagay tayo pag natapos na to. Pag napantay na yung lupa, tatanggalin natin to, kasi ito dati yung pinakabanyo namin ng bahay namin ng anak ko. Ito yung pinakabanyo niyan. Kaya nandyan yung inidoro, pero na yung niyan, yung puso negro niyan ay nandun sa malayo. Kaya tatanggalin to, magawa dyan isang kwarto at saka isang malaking kwarto para sa amin ng palangga ko. Dito yung malaking kwarto, dito yung maliit na kwarto. Maliit na siya pero mahaba kasi sasagad yan dyan siya sa may pintuan ng palabas ng kusina. Ang haba niyan siguro mga nasa hindi mababa ng 4, kulang-kulang 4 meters din yung niyan.
yung haba niyan, kasi yung kabuuan ng bahay natin nasa 7.30 meters yan yung haba. Kaya may isang bintana dyan, kung nakita nyo, ayan yung nakasagad na yung hollow blocks, at hindi pa masyado puti yung hollow blocks kasi kagahapon na yun natapos yung pader na yun. Ito yung bintana, dito naman ito ay palabas. Dito, yan yung pinaghuhukay ko na kaganina, kasi bala ko nang papantayin yan dito hanggang ito yung pantay natin dito ito yung pinaka-flooring natin. Angat tayo ng isang hollow block sa kalsada, kasi kalsada na yan itong area na to ay napakalawak pa nito at saka napakaluwang. Siguro kahit magdagdag pa din, sabihin mo mga 4 meters pa, pwede, kaya pa. Simula dito sa gilid ng bahay hanggang doon, kaya pa maging 4 meters. Kaya bala ko din dito, kaya yung proposal ko nito ay firewall, kasi maglagay naman ulit ako ng dito ng terrace. Bala ko mag open terrace lang sana dito sa harap. May proposal din ako gawin ng tindahan doon, yung pinaka gilid doon, tapos papader ko rin yan doon, papasarado yung kagabila, yung kalahati. Pwede rin natin gawin ng isang kwarto din dyan kapag meron tayong mga bisita. Alam mo naman dito sa probinsya, kapag may okasyon, mga kamag-anak mo nagsipagdatingan, medyo marami silang matutulugan, di ba? Pero gagawa pa rin ako ng tindahan, baka siguro doon sa may bandang sulok doon yung tindahan. Pero ito, open terrace yan dito yung balak ko, di ba? Maganda rin dito. Tapos ito, hindi diretso. Yung balak ko nito, i-open terrace ko skwala hanggang dito sa gilid. Yung dito sa gilid, mga nasa 2 meters, 2.5 meters lang yung dito, yung pinakagilid, hanggang sa paabot dito. Bala ko iskwala dito sa bahay na to, simula doon hanggang dito, bala ko i-iskwala yung open terrace, diba? Medyo maluwag to mga kasimanwa, nakikita nyo, diba? Pag natanggal natin yung dalawang puno na yan, kasi yan yung puno ng marang dalawang puno ng marang yung pinatumba ko dyan, pinasaray ko. Kaya ako na mismo naguhukay at pinagpapantay yung lupa. Nagtsatsagaan ko muna yan kasi wala pa naman na tayong ginagawa, kaya mas minabuti ko nung ako na muna maghukay-hukay para mamatamat na pantay na yung lupa. Tsaka hukayin natin yung puno na yan, tatanggalin natin yung pinakaugat niyan at saka pinakapuno bago natin papantayin, bago natin gagawin yan dyan ulit. Alright, ulit sa mga kasimanwa ko na bago pa lang nakapashare sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like and share, and don't forget to pindot the bell button. Kung makita nyo bakit may bahay dito mayroon ding bahay. Ito yung bahay ng tatay ko, bahay ng mga magulang ko nun. Ito yun, pakalaki rin ito yung bahay na to, pero walang tao kasi yung tao dito ngayon ay nasa Iloilo, kaya ako lang mag-isa dito. Kaya dito sa kabila makita nyo may bahay din yan, ito naman sa kapatid ko, sa kapatid kong lalaki, nandun din sa Iloilo. Kaya ako lang dito, ako na lang naiwan dito, kaya ako dan din. Ito yung bahay naman namin ng palangga ko, ito yung pinapagawa namin. Alright, so ulit sa mga kasimanwa ko na bago pa lang nakapashare dyan sa aking channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like and share, and don't forget to pindot the bell button para na-updated kayo. Abangan nyo sa pagtatapos ng bahay na to, lagi ko kayong i-update. Pasensya na mga kasimanwa, hindi ko na-vlog to nung una, nag-uumpisa pa lang nito, pero hanggang sa matapos nito makikita nyo mga kasimanwa.